mag-subscribe na po kayo sa Don Mart TV. Sa mga hindi pa nakasubscribe ha, para updated kayo lagi at ang inyong cellphone, ma-notify yan pag meron tayong live, meron tayong breaking news na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay muna tayong subscribe sa Don Mart TV. Okay, subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Ipapakita ko itong video na ito ha. Baka akala ninyo na gawa-gawa lang ng Duterte na ano. So ito, legit po ito kasi legal counsel po ito ni Tatay Digong. Nagsalita na po itong si Attorney Panelo at ito po yung ating pakikinggan ngayon. Okay? Sa pag-confirm ni Tatay Digong na dadalo po siya sa hearing ng mga tuwadkom. Eto. Pinatawan ng contempt. Wait. Wait muna, hindi yan hindi pala yan. Ayan. Eto, play. Ito yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna. Paano yan? Paano yan, ha? Paano yan, Attorney Panelo? Balita, i-cancel raw. Ha? Ganyan. Yan ang hirap sa inyo, mga tuwadkom. Ha? Hamon kayo ng hamon ni former President Duterte, kayo pala ang wala. Okay? Di ko nga alam kung sinasadya nila ito. Okay? Kasi takot kayo eh. Inindyan na sila ni Duterte. Baka sila na rin ang di ba? Kakanselin nila. Don't you know ha, itong pag-cancel nila, don't you know pera ito ng taong bayan? Na-release na ang budget dyan sa hearing na yan. Every time meron kayong hearing, gumagasta kayo ng pera ng taong bayan. Ngayon, tapos ngayon, ika-cancel nyo ang hearing? Mga duwag pala kayo eh. Yan ang totoo. Mga duwag kayo. Bakit nyo ika-cancel ang isang hearing na nakaschedule na? Tapos ngayon, na nag-announce si Tatay Digong na dadalo siya sa hearing, kayo pala ang umiiwas? Hamon kayo ng hamon? Di ba? Tingnan nyo yung nakaraang araw. Sinabihan nila si Duterte na takot raw si Duterte, takot si Duterte. Sinabihan nilang takot si Duterte ha. Tapos, nagpa-press con si Tatay Digong. At ang sinabi ni Tatay Digong, sabi niya, anong takot ako? Sipain ko kayo dyan eh, bla 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 bla. Anong sinasabi? Alam niyo ba kung anong sagot ng tuwadkom? Ha? Hindi na namin papatulan si Duterte. Anong klaseng utak yan? Pagkatapos niyong sabihing takot, ngayon na nagsalita si Duterte, sabihin niyo, ayaw namin papatulan. Duwag pala kayo eh. Anong tawag dyan? Duwag. Di ba? Hindi po kailangan magtapang-tapangan kung totoo ka ng matapang. Ang problema dito sa mga tuwadkom na ito, tapang-tapangan eh. Pero kung kaharap na nila si Duterte, nanginginig sa takot. Nood nyo, live. At sigurado, maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Tapang. Attorney Salpanelo, walang matapang dyan. Mga duwag yan lahat. Sa totoo lang, ayan, tumatawag na yung anak ko eh. Daddy is working. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan si... Correct. Tama si Attorney Panelo. Hindi kayo uurungan yan ni Tatay Digong. Hindi kayo uurungan. Kilala namin yan. Naging mayor yan. Naging
piskal yan. Naging, what? Sumasakit yung ilong ko. Naging piskal yan, naging mayor, naging presidente yan ng Pilipinas. Ano ba kayo? Congressman lang kayo? Kakahiya naman kayo. May kwento ko sa inyo ha. Basta aaten mo siya at yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa. Batasang Pambansa sa may Commonwealth. Ayan, ang advertisement pa. Papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, mag-aabogado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila. Si Attorney Delgra, ang abogado ko sa Davao. Kayong dalawa. Ang aking mga abogado doon. Siyempre nga ako, ikaw pa. Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRRD attorney? Unang-una, bakit i-contempt? wala naman dahilan. Alam naman natin, kilala natin itong mga tuwadkom na ito, na mga kongresistang contempt, ang nalalamang contempt lang. Di ba? Yan ang naman ang nyo Itong mga kongresista na ito, ang alam nyo lang, contempt lang ang alam ninyo. Yun lang ang panakot ninyo. Hindi po matatakot si Duterte ng contempt. Sa totoo lang. Kung bakit i-contempt. Pero anyway, may kikwento ko sa inyo. Alam nyo, nung prosecutor pa ito, nung fiscal pa siya, alam nyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila doon sa presiding judge. Kasi pinagpipilitan ng judge noon sa Davao, yung maling batas, yung basa niya sa probisyon. Itong si Presidente Duterte, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkakamali, mga 100 yata, 99 ang nito. Ang grado sa criminal law. Pakinggan nyo ito kasi maganda po itong example ni Attorney Panelo dito. Bar exams. Kaya alam niya ang kanyang batas. Talagang sinasabi niya na, alam ko, mali ka. Pinagpipilitan ng judge. Madalit sabi nagsisigawan na sila. Ang sabi ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge, PI, sabi niya, ikaw, judge, doon tayo sa labas. Magbarilan na lang tayo. Kung pagpipilitan mo yung mali, barilan tayo doon sa labas. Edi, nakakuha siya ng katapat niya. Marami na hong hinamon ng barilan yan. Nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar. Pinunta niya. Pinaalis niya yung kanyang mga security. So, ano ba ang relevance dito sa ibinigay na example ni Attorney Panelo? Ibig sabihin, si former President Duterte, wala po itong inaatrasang sitwasyon. Si former President Duterte lamang po ay nagfa-follow kung ano yung nakasaad sa batas. Ikaw, kung sa tingin mong hindi ka nag-follow sa batas at pagpipilitan mo yung gusto mo na wala na sa hindi na naaayon sa batas, makipagjarilan nga sa labas. O jarilan na lang tayo. Kung yan pinagpipilitan ninyo. Kaya kayong mga tuwadkom kayo, kung pinagpipilitan ninyo ang inyong, kasi feeling mga abogado itong sa tuwadkom Kung pagpipilitan ninyo ang inyong mga sarili dyan na kayo ang tama, tingnan na lang natin kung saan hahantog ito. Dahil hindi po kayo uurungan ni former President Duterte. Presidente siya. Pinunta niya, silang dalawa lang. Binaba niya yung baril niya. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, magbarilan na lang tayong dalawa. Magpatayan tayo. Eto, bumunot ka. Nawala. Nawala na ako, umalis na. Umalis na yung isang drug lord doon. Basta para sa mga balabalita, masamang tao daw. Kaya busit na si Presidente Duterte. Kasi dami niyang naririnig. Kaya pinuntahan niya.
Marami ho. Yung pang isang secretary, cabinet member sa Davao, mayor siya. Pinuntahan niya rin doon sa Paganda Hotel eh. Hinamon niya rin ng barilan. Sabi niya, sinisira mo. Ang dami mo barilan tayo. Mabumunot ka. Nako, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Correct. Yan ang punto. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, magalang din kayong sasagutin. Paano itong mga tuwadcom na ito, Attorney Panelo? Walang galang eh. Nagpa-power tripping nga eh. Di ko nga alam kung ano ang kanilang maging asta kapag kaharap na nila si former President Duterte. Dahil matapang lang sila dito sa mga opisyalis ng mga OVP. Matapang lang sila dito sa mga ultimo lang. So tingnan natin ang tapang ninyo kay former President Duterte. Pero kung babastusin niyo siya, he will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni yung senadora doon, di ba? Pinipilit siya, pinipin down siya. Hindi naman abogado. Kaya nabuliwan niya eh. Kasi maliho eh. Alam niyo, pag mali, huwag niyo nang pagpilitan. So this looks like the mother of all rallies. Many stock markets, US, China, even Singapore are near... Skip ads. Ano yan? Nawala ng, Hindi ko nawahan yan. Nawala ng yung taong bundok, nawala ng karapatan. Pagkaya mo siya, tingnan natin. Tingnan natin yung tapang niya. Nagtatapang-tapangan. Tingnan natin. Dalawang di umanong nagmamagaling na killer at isang taong sinasabi nila rin killer. Tingnan nga natin. Pero alam nyo, sa lahat ng nakita kong matapang, mabangis na tao, itong si Presidente Duterte ang pinaka mabait, mahinahon, magalang at mapagpatawad. Nakita niyo yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagka-mayor. Hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya kahit na pamilya sinisiraan. Napakabait niya eh. Kasi siya, ang kanyang ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero wag niyong sisirain ang konstitusyon. Correct. Igalang niyo ang batas at huwag kayong mga api ng tao. Sapagkat pag kayo nang api, hindi na baling ako apihin niyo, sabi niya. Pero pag nangaabi kayo ng tao na walang kalaban-laban, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabangis ako. Yun nakita ko talaga. Napaka-bait na tao. Napaka-humble. Magalangin. Magalang na tao. Kaya hindi ba nung makilala ko siya hindi ko talaga siya tinantanan na hindi tumakbo Pangulo ng bansa. Kaya abangan nyo sa Miyerkules, darating siya ron bilang dating presidente ng bansa. At dahil makukulit itong mga ito at niyayabangan pa siya, nahamon pa siya, nakesyo takot daw siya. Sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Marami nang kung dinaanan sa buhay ko. Naging piskal ako, naging mayor, naging vice alkalde, naging kongresista, at naging presidente. Wala akong... Sabi dito ng isang viewer natin, Alfredo Laborete, hindi naman abogado si Abante, Fernandez, Paduano, Chua. Dapat iharap ninyo kay Tatay Digong yung magagaling ninyong abogado. Hindi yung mga abogagong walang kwentang tao dyan sa Tuwadcom. Totoo Itong mga Tuwadcom na ito, it's very obvious na nagpapasikat lang po sa taong bayan. Kasi alam nila nakatutok ang media sa kanilang lahat. Buong akala nila sikat na sikat sila sa pinaggagawa nila.
Akala nila ang taong bayan, hinahangaan sila sa kanilang ginagawa. Kabaliktaran po ang napapansin ng taong bayan, ang nafe-feel ng taong bayan, kabaliktaran. Hindi po kayo maayos sa inyong mga ginagawa dyan. Yabang nga Yan ang pinakaunang sinabi ng taong bayan, mayabang kayo dyan sa Tuwadcom. Instead na magpakita kayo ng fair treatment sa isang investigasyon, di ba? Dapat ang reklamo ng mga iilan patungkol dyan sa war on drugs, dapat sa gitna lang kayo. Pakikinggan ninyo ang mga sinabi ng kampo ng mga Duterte, pakikinggan nyo rin ang kampo nila Dilima o kung sino man yung mga resource person. Hindi yung pagkatapos ng sabihin ng resource person o witness, gigipitin nyo kung ano-anong mga tanong na parang inakusahan nyo na ginagawa nila yung bagay. Take for an example yung dating driver bodyguard ni former President Duterte. Pinagbibintangan na kaagad ni Dan Fernandez. Hindi, duda ako sa inyo ganon ganyan. Hindi ganyan ang kalakaran ng investigasyon, Dan Fernandez. Abogado ka Hindi ka abogado. Abogado ka. Ha? Pinapalabas mo sa media na may kasalanan na yung tao. Kawawa nga Kawawa nga. That is your opinion, Dan Fernandez. Kung sa tingin mo, nagdududa ka sa isang witness o sa isang resource person, opinion mo yun. Hindi mo sasabihin na, it's very obvious, nagsisinungaling ka. Hindi ganyan. Ni minsan, sina former President Duterte, nung presidente pa sila, hindi sila nang liliit ng mga kung ano-ano dyan. Saka ka decide na ang tao nagsisinungaling kung meron kang ebidensya, harap-harapang pagsisinungaling. Wala kang ebidensya Ikaw ang nag-aakusa, patunayan mo ang mga pang-aakusa mo. Di ba? Utak rin ang gamitin. Kaya nga ako naging matagumpay ito Wala kasi itong agenda. Walang kinakatakutan. Ganun siya. Kaya magandang panoorin. Kung kayo ay nag-enjoy doon sa Senate hearing, I'm sure, mas lalo kayo mag-enjoy sa Miyerkules. Kasi, kung yung mga nandun ay... Excited pa, sa totoo lang, excited pa naman ang taong bayan na makita na nandun po si former President Duterte sa mga Tuwadcom na yan. Balita, kinancel nila, duwag, takot. Hoy. Basta ng mali, maniwala kayo, maghahalo ang doon. Basta abangan nyo na lang. Basta ang aking word of caution to the members of Congress. Ayan, nag-ads pa si Panelo. Grabe namang ads yan. You invited the former president. You're saying that you're going to give dignity to his office. Do it. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation, and misleading people about him. And maniwala kayo, you will be receiving what you are looking for. Correct. Sabi nga ni Elvis Presley, if you're looking for trouble, you came to the right place. Kaya, pag naghahanap kayo ng gulo, itong mamang to, hindi kayo urungan ito. Pero siya pupunta ron bilang dating presidente na inanyayahan nyo bilang panauhin. Kaya tratuhin nyo ng maganda. Kailangan tratong bisita. Hindi yung nambubuli kayo. At saka hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo ibuli pa nito. Tandaan nyo do not
ever provoke this man because hell might break loose. Tama ito sinabi ni Panelo. Huwag niyong bulihin si Duterte kasi baka kayo pa ang mabubuli sa kanya. Ha? Huwag niyong i-provoke si Tatay Digong. Good luck na lang sa inyo. Matawanan lang kayo ni Presidente Duterte. Ano naman si Presidente Duterte? Ang mga jokes nito, talagang hinahanap kita Manila. O ganyan. O kaya, hindi ko tayo magtatagal sa ating pag-uusap ngayon kasi kaya lang ako napuwersa na mag-TikTok para anyayahan kayong lahat manood sa Miyerkules 9:30 in the morning dyan sa Batasang Pambansa, dyan sa 4 na komite na nagkahalo-halo, nagkaisa upang di umano imbestigahan in aid of legislation yung mga nangyayaring extrajudicial killing, yung kriminalidad, yung daw mga gambling dyan sa mga pogo, kung ano-ano pa. Kaya pagbibigyan ako ni Presidente Duterte. Sabi siya sa akin kanina, para matapos na yung mga kung ano pinagsasabi nila, tapusin na natin yan. Para magkaalaman na. Yan. Yan ang kanyang ang kanyang pagtanggap sa imbitasyon. Ako, sabi niya sa akin, mag-enter ako ng appearance ko bilang abogado niya. Kasama natin si Attorney Delga. And I'm sure... Alam niyo, sa totoo lang, good luck sa Tuwadcom. Ito Ano ito? Totoong reaction ko ito. May opinion. Good luck sa inyo, Tuwadcom. Kung itong si former President Duterte at itong si Attorney Salvador Panelo ang magkasama, good luck. Mga magagaling ito. Mga master ito. Kumbaga, sa batas natin. Good luck na lang. Yun ang masasabi ko sa inyo mga Tuwadcom. Yung asta ni Dan Fernandez, sus, wala kayo sa kalingkingan. Suarez, Abante, good luck na lang. Baka, sa totoo lang, mapapahiya lang kayo. Sa totoo lang. Darating din doon si Attorney Medialdea, yung aking kapangalan. Dating Executive Secretary. At yung dating PAGCOR Chairman, si Attorney Fred Lim, nandun din yan. Kaya Daniel, maganda ka na Daniel. Meron tayong lakad sa Miyerkules. Kailangan maaga tayo na naman. Hindi na naman tayo makakapag-programa nito sa SMNI dahil meron na naman tayong lakad. But hopefully, makaklaro na. Kung kasi sinasabi ng mga kongresista, hindi ko namin maintindihan ano ba talaga? Nagbibiro ba siya? Yan, nag-ads na naman, ads. O talagang lahat na sinabi niya ay puro totoo. Kasi yung mga iba dyan, sinasabi niya, may extrajudicial admission. But wala naman talagang extrajudicial admission. In fact, in my article today, yung araw na ito, gumawa po ako ng article sa Manila Times. Manila Times, ang sabi yes. ko, extrajudicial admission. Lagi akong nagbabasa dito sa mga articles ni Panelo sa Manila Times. Basahin nyo, maganda rin. Made by Duterte exist only in the minds of his political detractors. Madali sabi, wala ko siyang ginawang pag-amin sa anumang pagpatay o paglikha ng isang death squad na pumatay. Hindi ho yun. Wala akong pag-amin. Ang problema kasi, binabago niya yung kanyang naratibo, yung kanyang istorya. Ang sinasabi niya, nung sinabi niya, ako may sariling death squad, pero bago niya sinabi yun, sinabi niya, alam niyo, yung death squad, yung phrase na yan, katagang yan, loosely being used, sabi dito ni Rodel Don, ang ating moderator, good luck, Tatay Diggs. Patunayan mo sa kanilang mga Tuwadcom na hindi nila kaya ang nag-iisang presidente ng Pilipinas na si Tatay Digong lang. Ayan. Sabi rin ng ating moderator na si Sel Pingaw, maangas lang naman sila pag hindi kaharap si former President Duterte. Correct. Tapang-tapangan. Gamit loosely. H. Liza, hello po. Okay, dapat yun.
that should have already warned them na pag ginamit niya yung death squad, ay hindi yung death squad na talagang pumapatay na sa kanya. Kaya nung sinabi niya, may death squad ako, alam nyo, magaling ako sa intriga, magaling ako sa Taiwan. Kaya nga ako naging presidente, mahulong ako, mahusay ako mag-intriga, sabi niya. Kaya itong mga criminal na ito, iniintriga ko ito, sila ho nagpapatayan. Kaya sila ang aking mga death squad. Kasi hindi na kailangan ng mga pulis na arestuin sila, dalhin sa kulungan, o kaya naman mag-resist, lumaban sa kanila, at mapipilitan siyang barilin sila at patayin. At yun naman naaayon sa batas. Walang problema doon. O kaya sabi niya, yan ang aking death squad. Ang problema itong mga ito, inamin mo ko pala talaga, kayo talaga. Lalo na nga, kaya natin, sino ba mga miyembro ng death squad? Sino ba yung 8 yun o 7? Sabi ni Presidente Duterte, wala, patay na sila. Doon lang dapat alam nyo na ang sinasabi niya sa inyo, yun ang mga death squad niya, yung sila nagpapatayan. Correct. Kasi alam nyo, pag... iba kasi sa kanila yung death squad para sa kanila Mas pinapaniwalaan nila si Las Cañas, si Matubato. Yan na yung mga tuwad ko. Walang kredibilidad yung mga utak Ikaw ay nakasama sa sindikato ng droga. Talaga magkakaroon kayo ng number 1, rival sa teritoryo. Number 2, sa pera. Number 3, ang katakot-takot ang intrigahan dyan. Number 4, magchuchuchu yung mga yan sa isa't isa. O kaya magkakaroon talagang patayan yung mga yan. O yan ang katotohanan ho dyan. Kaya, so, magkita-kita ho tayo, ha? The President will be there. I will be there. I will enter my appearance as his lawyer. Mag-enter ako ng appearance ko bilang abogado niya. Meron din si Attorney Delga at yung pang ating mga kapwa-abogado, Attorney Medaldea at si Attorney Fred Lin. Darating ko kami doon. Okay. Surprise yourself with the flavors of a Belgian style. Good luck na lang. Yun lang ang masasabi ko. Citrus, coriander. Yun lang ang masasabi ko, guys. Good luck na lang sa Tuwadcom kapag matuloy itong kinancel raw nila Di ko lang alam kung totoo yan. Okay? Kinancel nila. Takot siguro sila. Okay? So, punta tayo dito sa next nating balita. Na itong si Vice President Sara Duterte nalulungkot po sa nangyari kahapon sa ginagawa ng Tuwadcom sa kanyang mga officials, mga opisyalis niya sa Office of the Vice President. Okay? So, ito po yung balita. Okay? Panoorin po natin. Play. Inamin ni Vice President Sara Duterte na masama ang kanyang loob dahil sa panggigipit na ginagawa ng mababang kapulungan ng Kongreso sa mga executive ng Office of the Vice President. Ayon kay VP Sara, wala siyang problema kung siya ang iwawalang o isawalang halaga, ngunit masakit umano sa kanya ang pang-aabuso sa mga ordinaryong empleyado. Sa totoo lang, ang kagandahan po nitong leadership ng mga Duterte, mas inuuna pa nila yung kanilang mga tauhan. Sabi pa nga ni VP Sara, walang problema kung ako yung sisiraan nyo. Walang problema kung ako lang ang gigipitin ninyo. Basta, wag lang yung mga... Kasi kawawa po itong mga officials ng Office of the Vice President. Sila yung ginigipit ng Tuwadcom. Itong mga Tuwadcom na ito, mahilig mambuli sa kaya lang nila. Kita ko nga kahapon, yung mga tauhan ni Vice President Inday Sara Duterte, yung mga officials o mga attorney na pinadala ni VP Sara doon sa Tuwadcom, mga very respectful po. Tingnan nyo yung pinalayas na attorney na si Attorney Emily ba yun? Kawawa. Pinalayas. Hindi nila pinapaliwanag. So, ang nangyari po kahapon, ginigipit nila kasi kaya nilang gigipitin Halos na nga hindi nila pasalitain.
Bakit hindi mo alam? O, ganun, ganyan ba? Paano? Nag-take yan ng oath. Kung ano yung sinasabi nila, nagsasabi lang ng totoo yung mga officials na yun. Bakit nyo gigipitin? In the first place, pinatake ng oath ninyo. Kung nag-take ka ng oath, meaning to say, magsasabi ka pa ng katotohanan. Nagsasabi po sila ng katotohanan, bakit ang init ng ulo ninyo? Bakit hindi nyo pinapaniwalaan? Kung sa ganon, dapat, sana, nakikinig lang kayo. Hindi kayo pwedeng magbigay ng opinion na sila po ay mali, ganyan, ganyan. Dapat nakikinig lang kayo. Bahala na kayo kung anong mga tanong ninyo, basta, wag kang manghusga. Yan ang hirap ng mga ito eh. Kaya nga, magaling itong leadership ng mga Duterte. Kasi, always nilang mas gusto pa nila na sila yung masaktan sa mga pangyayari. Wag lang masaktan itong mga tauhan ng mga Duterte. Okay? Pareho si Duterte at si Vice President Inday Sara Duterte. Sabi nga ni Tatay Digong, wag nyo nang patulan yung mga pulis na yan. Hindi yan may pamilya yan. Maliit lang ang sweldo niyan, tapos gigipitin nyo pa, kakasuhan nyo pa, kawawa naman. Ako na lang, sabi ni former President Duterte, ako na lang ang gigipitin ninyo. Ganun. Ang hirap nitong gobyernong Marcos na ito, walang awa dito sa mga kapulisan. Kaya nga, meron akong mga kakilalang mga sundalo at mga kakilalang mga kapulisan, sabi nila sa akin, wala talagang silbi si Marcos. Sabi nila, nagtatrabaho na lang sila kasi para sa kanilang mandato. Ang mandate nila is to follow orders. Ito mga sundalo at mga pulis. Pero sabi nila, wala talaga, walang silbi yung Marcos administration na ito. Yung panahon ni former President Duterte, malakas at sobrang laki po ang moral ng mga pulis at mga kasundaluhan. Ngayon, sumusunod na lang sila sa utos na hindi nila gusto kasi wala sila magagawa. Tapos, heto ngayon, si Vice President Inday Sara Duterte nalulungkot kasi kawawa yung mga patuloy. Doon ng OBP. Sinuportahan niya nito ang mga OBP staff na nasa pagdinig at ipinaliwanag ang travel orders ng kanyang mga tauhan. Sinisira lang nila sinisira yung institusyon, yung integrity dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko. Kasi mga ordinary employees lang ito sila. Sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun. Tama si VP Sara. Nung pumasok siya sa politika, kung ikaw po ay isang politika, expected na yan na maraming mga kalaban na sisira sa imahe mo. Pero itong mga ordinaryong tao lang itong mga officials ng Office of the Vice President, hindi po sila politika. Bakit nyo gigipitin? Ang sama ng mga ugali nyo dyan, tuwadkom. Diba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy. Diba? Tama. Tama si VP Sara in the first place. Ganyan kadumi. Ngayon, itong si Suarez. Ganyan ha. Ito na in-example ko nyo kanina. Si Suarez po, dapat sana ikaw na representative o kongresista o kung ano ka man, dapat makikinig ka lang. Nagdududa siya dito sa some of the officials ni VP Sara, bakit raw sabay-sabay
na pinayagan ni VP Sara na umalis, na tiniming sa araw ng hearing. E paano yung hearing ninyo halos sobra na nga sa 10? Don't you know na itong mga taong ito, may trabaho ito, may mga trabaho ito. Yan ang hirap sa inyo eh. Kuha kayo, invite kayo ng mga witnesses at mga resource person. Hindi nyo na inisip na itong mga taong ito, meron itong mga trabaho. E di syempre, si VP Sara, sabi niya, may trabaho sila. Busy ang kanilang opisina dito sa may binanggit na event itong si VP Sara, yung anniversary. Tapos, magdududa kayo? Pagdududahan ninyo, talagang sinadya ang pag-alis, ganun, ganyan, ganyan. Anong klaseng utak yan? Kayo po dyan ay mag-investigate. Wala po kayong karapatan, hindi po kayo judge, hindi po kayo piskal para kayo po ang manghusga. Kung may letter, may authorization, o kung meron mang tamang kasulatan, hindi naman sila lumabag sa batas, huwag niyong pagdudahan. Hindi ako kongresista ha, hindi ako representative, hindi rin naman ako abogado. Ha? Ako lamang po ay nagmamagaling. Kung tutuusin pa nga, mas magaling pa ako dito sa mga kongresista na ito eh. Common sense lang naman itong sitwasyon na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang babaw ng mga utak nitong mga tuwadkom na ito. Pati ako nga, naiintindihan ko na ako normal lang ako. BO nga akong pagkatao pero naiintindihan ko. Pero kung BO ako na pagkatao, mas lalo na siguro itong mga tuwadkom na ito. Sobrang BO na talaga sila. BO talaga kayo. Di ba? Ito. Si Suarez, nagmamagaling na naman dito. Play. Tusang arestuhin ng House of Representatives ang ilang opisyal ng OVP matapos hindi dumalo sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability. Ayon kay House Deputy Speaker J.J. Suarez, hindi katanggap-tanggap ang mga dahilan ng mga ito. Alam nyo, hindi katanggap-tanggap kasi ang utak ninyo bias na, may malis na yung utak ninyo. Pareho kasi anya silang may travel authority na ipinasa bago ang pagdinig. Medyo nakakapagtaka dahil... Hindi nakakapagtaka. Utot mo. Pare-parehas silang umalis. May event eh. Paano yan? Mga trabahante itong mga pina-i-invite niyo. May mga trabaho ito. Part yan sa mga trabaho nila. Pare-parehas silang may travel order. Pare-parehas silang pinahintulutan na... mga opisyalis ito eh. So sa tingin mo, nagsisinungaling. Sa tingin mo, pinaiiwas. Umalis sa araw na may hearing tayo. Kasi yung hearing nyo halos sobra pa nga ng 10 eh. Ang daming hearing ninyo eh. Ang daming useless na hearing ninyo. Di syempre, magko-conflict yung schedule na yan sa mga hearing ninyo. Kasi nasosobrahan na yung mga hearing ninyo. Yung magpatawag kayo ng hearing 1 beses, 2 beses, okay na yun. Pero magpatawag kayo ng 10 beses, sumusobra na nga yung hearing nyo eh. Ang dami ng hearing ninyo. Paano hindi yan magko-conflict? May mga trabaho. Hindi po ito mga tambay sa kanto, Suarez. Ha? Hindi po ito tambay sa kanto, yung mga pinag-i-invite ninyo dyan. May mga trabaho po itong mga importante. Isip-isip rin, Suarez. Now, it makes me think that there's actually a malicious opinion mo yan. It's make me think, man. Opinion mo yan. Intent behind all these... It's very obvious na they will feed na may kasalanan itong mga taong ito sa pag-aalis. Kasi nakatutok lahat ang media eh
So kayong taong bayan, wag kayong magpalinlang dito sa mga ganitong klaseng kongresista. Reasons and travel orders given to them just so that they can again avoid attending today's hearing, Mr. Chair. Yeah? So wag kayong magpalinlang dito sa mga kongresista na ito. Kasi sa totoo lang, kung magpapalinlang kayo, kawawang bayan. Kawawang bayan. Kaya nga, itong pagbablog natin, no? Inaalay ko ito lahat sa taong bayan. Doon lang tayo sa totoo. Huwag na tayong magpasikat. Huwag na tayong yung ibang mga vloggers dyan, sina Mike Abe, yung mga bangag vloggers, yung mga tambalos-los vloggers. Balita ko ha, di umano, bayad yun. Di ba? Di tayo dito, doon lang tayo sa totoo. Sabi nga, sabi ni Duterte, kapag nasa katotohanan ka lang, hindi ka makakaproblema. Yun lang. So guys, see you in my next video. And kayo nga pala yung aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa mundo ng politika sa Pilipinas. Okay? See you in my next video. See you in my next vlog. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye. Dawn must be dead, dawn must be dead. You must be dead on board. Dawn must be dead, dawn must be dead. Must be dead. Si Don man, dito na laging nakaabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ko sa kwento ng bayan, laging may say-say. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada. Bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Mar ang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV, tayo magkakaisa.